Magandang gabi po mga kapatid at mga kaibigan na mga nakikinig sa programa po ng Time Alone with God sa Link of Hope, Northeast Luzon Adventist College, Mabini Alicia Isabela. Ito po ang huling gabi ng ating pong pag-aaral at napakabilis po mga kapatid ng panahon. Nagsimula tayo noong Lunes, March 1. Ngayon po ay huling gabi na po ng ating topic sa ating pag-aaral. May kinalaman pa rin po sa ating tema, Keep the Fire Burning. Thank you very much po sa mga kapatid nating walang sawang sumusubaybay po at nag-share ng ating video at ng ating pong programa para makaabot tayo sa mas malawak pa na mga lugar at mga tao po na pwedeng makapanood ng ating pong pinagpalang programa ng Time Alone with God. Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. May kinalaman pa rin po sa Holy Spirit at ang ating paksa po ngayong gabi, the Holy Spirit and the unpardonable sin. Ang banal na espiritu at ang walang kapatawarang kasalanan. Meron nga bang unpardonable sin? What is the unpardonable sin, mga kaibigan? Ano po ba ang tinatawag na kasalanang walang kapatawaran? Marami po mga natatakot. Some afraid they've committed unpardonable sin. Marami po natatakot na baka sila'y makagawa ng kasalanang hindi mapapatawad. Kaya ngayong gabi po ating alamin, pag-aralan, ano nga po ba ang tinatawag na kasalanang walang kapatawaran? Ito ba ay ang pagpatay? Sa kasaysayan po ni Moses bilang Crown Prince of Egypt, siya po ay isa sa mga posibleng papalit po sa trono po ng hari ng Paraon sa kaharian po ng Ehipto. Siya po ay nagalit nung makita po niya na isang Egyptian ang sinasaktan ang isang Israelita, isang sundalo ng Ehipto na sinasaktan po ang kanyang kadugo at kalahing Israelita. Sa kwento mga kapatid ay napatay po ni Moses ang Egyptian soldier na yon at kanya po yung inilibing sa isang buhangin, inilibing dun sa ilalim po ng buhangin. Kaya nga po nung ang kanyang krimen na ginawa ay nadiskubre, siya po ay nagtago sa wilderness, sa ilang. At doon po niya na-encounter ang ating Panginoon at humingi po siya ng tawad. He asked God for forgiveness. Mga kapatid, God took Moses out of the wilderness. Ginamit din po ng Panginoon Diyos si Moses para palayain ang mga Israelita mula po sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Si Moses po ay naging isang murderer, isang mamamatay tao. Siya po ay naging makapangyarihan, lalaking ginamit ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang paglalabas o pagliligtas, pagkapalaya sa mga Israelites galing po sa bansang Ehipto. Siya rin po ang tumanggap ng Ten Commandments to tablets of stone doon sa Mount Sinai mula po sa Panginoon. At kanya rin po nakita ang glory ng Panginoon doon sa Mount Sinai. Ngunit si Moises po ay namatay, mga kapatid, without entering the promised land. Hindi po niya narating o nakapasok man sa pinangako ng Diyos na lupang pangako. Sa Jude chapter 9, mababasa po natin, Jesus fought with Satan. Nakipaglaban si Jesus kay Satanas. May kinalaman po sa katawan ni Jesus sapagkat inaangkin ni Satanas na ang bangkay ng Panginoong Jesus, ang kanyang katawan na namatay, ay pag-aari niya sapagkat si Moses daw po ay nagkasala. Sa Deuteronomy says that Moses' tomb not found. Hindi raw po nakita doon sa book of Deuteronomy. Hindi nasumpungan o nakita man ang libingan ni Moses. Siya po ay nabuhay na maguli, mga kapatid. At sangayon po sa kwento, siya po'y dinala sa langit. Sa Matthew chapter 17, mga kapatid, doon sa Mount of Transfiguration, sa bundok ng pagkapanibagong anyo, ay kasama si Moises at si Elijah na nakipag-usap sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, obviously, murder is not unpardonable sin. Ang pagpatay, kahit intentional man o unintentional, ay hindi po kasalanang walang kapatawaran. Katulad ng kasaysayan ni Moises, siya po'y pinatawad ng Diyos at ginamit pa rin ng Diyos siya sa mga huling panahon at sandali ng kanyang lalabing buhay, mga kapatid.
Ano nga po ba ang kasalanan walang kapatawaran? Ito ba ay, is it lying or deception? Ito ba ay pagsisinungaling o pandaraya? Puntahan naman natin ang kasaysayan ni Jacob. Jacob pretended, yan, si Esau, ano po, si Jacob po ay nagpretend na siya ang panganay. Kasi di ba dalawa silang magkapatid. At yung kanilang ama na si Isaac ay mamamatay na at kailangan niya ipatong ang kanyang kanang kamay para ibigay niya yung blessing, yung pagpapala. Karaniwan, sa kultura po nila, yung panganay po ang pinapatungan ng kamay. At ang panganay po na kapatid ay si Esau. Pero dahil si Esau ay nagutom, galing siya sa bukid, at siya po ay nagutom nung umuwi siya, ay nagutom siya, tumahanap siya ng pagkain. Nakipag-deal naman si Jacob na nagluto siya ng masarap na karne ng hayop at inialok niya yung isang bowl, isang mangkok ng masarap na nilutong karne sa kanyang kapatid na nakakatanda at sabi niya, ibibigay ko sa ito o ibibigay mo sa akin ang pagkapanganay mo, yung birthright na tinatawag. At yun nga po, pinagpalit niya dahil sa kanyang gutom, pinagpalit niya yung kanyang birthright, yung karapatan na mapatungan ng kamay para maging tagapagmana ng kanyang ama, mga kapatid. At he stole birthright from brother. Tapos bandang huli, nagalit po si Esau na siyang nalaman niya siya, dinaya pala. At katulong pa ni Jacob, yung kanyang ina, sa paggawa ng plano para dayain at maagaw po ang pagkapanganay, yung birthright doon kay Esau. Kaya sa takot po ni Jacob, dahil sa galit ng kanyang kapatid na si Esau, dahil dinaya niya, ay kakala po ni Esau siguro, parang biro-biro lang yon, na pinagpalit yung, dahil sa kanyang gutom, pinagpalit yung kanyang birthright sa isang mangkok lang na pagkain, na-realize niya bandang huli at kanyang hinabol sa galit niya si Jacob, mga kapatid. At tumakas si Jacob mula sa galit ng kanyang kapatid, mga kapatid. God revealed himself to Jacob in a dream and Jacob asked for forgiveness. Di ba nagpakita si God the Father, ang ating Panginoon Diyos ay nagpakita kay Jacob, mga kapatid. At sa magitan ng panaginip, at humingi po ng tawad si Jacob sa kanya. At nandun nga po yung pagbubuno, yung angel na nakita niya, na nakipagbuno si Jacob hanggang sa madaling araw, hindi niya binibitiwan, hanggang sabi niya, hanggat hindi mo ako binabasbasan, hindi kita bibitiwan. Hanggang sa later on, binitawan din siya ng angel, mga kapatid. God said to Jacob, in Genesis 28 verse 15, Behold, I am with you, and I will keep you wherever you go, for I will not leave you. Yun po yung promise sa kanya, mga kapatid. Mga kapatid, marami sa atin ang nagsisinungaling. Marami din tayong pagkakataon na nakakapandaya tayo. Ngunit, ang mabuting balita, unpardonable sin isn't murder, lying, or deceit. Hindi po ang pagpatay o ang pandaraya ay kasalanan walang kapatawaran. Hindi po. Ano po kaya? Is it denying Christ? Yung pagtatatwa kaya sa ating Panginoong Hesus ang kasalanan walang kapatawaran? Isipin po natin ang karanasan ni Peter, mga kapatid. With Jesus at Last Supper, mga kapatid ko. Peter said, Though all men forsake you, I will never forsake you. Jesus said, Before the rooster cries out 3 times, you'll forsake me. Peter said, No, Lord, I'll give my life for you. Yung mga kapatid, ang sinabi niya. At dito po makikita natin, mga kapatid, kung anong kasaysayan na naganap dito sa pandaraya naman, o kaya pagkatatwa ni Pedro sa ating Panginoong Hesus, na sinabi niyang hindi niya nakikilala ang ating Panginoon. Si Peter po ay isa sa mga disipulo ng Panginoon na nakasama ng Panginoong Hesus sa halos 3 taon at kalahati ng kanyang ministeryo. Under political pressure, mga kapatid, si Peter po ay nanumpa. Nagtungayaw pa nga siya. Sabi niya, I do not know the man. Kilala niyo ba ang taong ito? Nung tinatanong si Peter dahil siya sumusunod ng malayo habang nililitis ang Panginoong Hesus. Nung tinanong siya ng mga sundalo, kilala niyo ba ang lalaking ito? Ang sagot niya ay, I do not know the man. Hindi ko kilala ang taong yan. Peter failed
Jesus needed him most. Nung panahon na kailangan ng Panginoong Yesus, si Peter na nagsabing, over my dead body, hindi kita iwanan, Panginoon, I will never forsake you. Pero nabigo si Peter. Jesus needed word of encouragement that time, mga kapatid. Kailangan niya ng words of encouragement, pero yung isa sa pinakamalapit niyang alagad sa kanya, na nagsabing ipagtatanggol siya at hindi niya iiwan ang kanyang Panginoon. Ngunit sa panahon po ng political crisis, ng pressure, dahil sa takot din siya na mahatulan ng kamatayan, katulad ng kamatayan na inihatol sa Panginoong Yesus. Mga kapatid, kanyang itinanggi ng 3 beses ang ating Panginoon. Itinatwa niya. Itinatwa niya, mga kapatid. Iba rin yung ipinagkanulo. Yung ipinagkanulo, yun naman yung ginampanan naman ni Judas na ipinagpalit sa 30 pieces of silver ang ating Panginoon. Kanyang ipinagkanulo sa pagitan ng 30 putol na pilak. Samantalang si Pedro naman ay kanyang itinanggi niya na kilala niya ang Panginoon Yesus. But Peter, who denied Lord, mga kapatid, cursing and swearing, went out and wept bitterly. Nung titigan ng Panginoong Yesus ang ating alagad na si Peter sa malayo, naalala niya ang sinabi ng Panginoong Yesus at nalungkot siya ng gayon na lamang sapagkat nanumpa siya na hindi niya iwan ng Panginoong Yesus. Pero 3 beses pinagkanulo niya, mga kapatid, at tumilaok yung manok. Naalala niya yung sinabi ng Panginoong Yesus, mga kapatid, na kanyang itinatwa. He denied Jesus, his Savior, his Lord. Mga kapatid, God forgave Peter, mga kapatid. He rebuilt Peter. Ba nakita natin? Masabi ng Panginoon, pag nakabalik ka na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. I changed Peter on that day of Pentecost, mga kapatid. Nung tanggapin ni Peter ang Holy Spirit doon sa Day of Pentecost, doon sa Acts chapter 2, mga kapatid, makikita po natin yung power ng Holy Spirit na pinagkaloob kay Peter. Nagdala siya ng 3,000 to 5,000 souls, mga kaluluwa, mga taong nababautismuhan, tumatanggap sa Panginoong Yesus sa pagitan ng paggawa ni Peter at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. One of the boldest, pinakamatapang na mangangaral sa kasaysayan po ng Biblia, isa po sa pinakamatapang ay si Pedro. Kahit na bantaan sila ng kamatayan, kahit ano pa man yung mga banta sa kanila na sila parusahan o papatayin, tuloy-tuloy ang kanilang pangangaral sa salita ng Diyos, mga kapatid. God doesn't reject us even when turn our back on Him o deny Him. Kahit na tinakwil natin ng Panginoong Yesus, hindi natin siya pinahalagahan o itinatwa natin siya sa pagitan nating buhay, hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. No unpardonable sin isn't denying Christ, mga kapatid. Ang pagtakwil o pagtatwa sa Panginoong Yesus sa ilang pagkakataon sa buhay natin na nagawa natin, hindi po yun ang kasalanang walang kapatawaran. Is it denying God's existence or persecuting God's people? Baka naman ang kasalanang walang kapatawaran, the unpardonable sin, ay ito yung denying God's existence or persecuting God's people. Oo, sabihin natin na hindi talaga umiiral ang Panginoon at o kaya i-persecute natin, usigin natin ang bayan ng Diyos. What about Apostle Paul, mga kapatid? Do you remember the experience of Apostle Paul? Consider Saul. Formerly, his name was Saul. And later on, after his conversion, the Bible called him as Paul. Pero dati siyang persecutor, manguusig. Saul delighted destroying God's people. Natutuwa siyang kanyang pahirapan, usigin at patayin ang bayan ng Diyos sa kanyang kapanahunan bago siya makonberte. He was there when Stephen was stoned. Nung pinatay po ang evangelist, ang preacher, ang diakono na si Esteban, pinatay, stoning to death, pinatay sa magitan ng pagbato. Nandun po siya, kasama siya sa mga sumang-ayon at nagbigay ng go signal para patayin sa bato at mamatay sa bato itong si Esteban, na lingkod ng Panginoon Diyos. Sa Damascus Road, mga kapatid, Saul met Jesus. Sabi nga ay, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino ka ba, Panginoon? Akong si Jesus na iyong pinag-uusig. Jesus appeared an enormous light. May maliwanag doon na nakakasilaw na liwanag na halos nabulag po si Saul o si Paul nung kanya makita na encounter niya si Jesus Christ through the enormous light, amazing light na galing sa heaven. Saul fell helpless to the ground. Siya po'y bumagsak at nawalan po ng panimbang. Ayan. At meron siya narinig na tinig mula sa langit. This is Jesus Christ
whom you're persecuting. God stopped Saul in his tracks. Tumigil sa kanyang paglakad. Si Saul na persecutor, mga kapatid, of Christians, siya po'y dating persecutor of Christians, became Paul, mighty apostle to Gentiles. Siya po'y naging writer. Siya pong pinakamaraming sinulat sa banal na kasulatan. Actually, kung di ako nagkakamali, 13 epistles ang sinulat ni Paul. Out of 27 books of the New Testament, 13 books of them are written by Apostle Paul. Kasama po dyan ang Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Romans, 1st and 2nd Corinthians, and many others, mga kapatid. Mga kapatid, clear, killing Christians isn't unpardonable sin. Hindi rin po ang pagpatay sa mga Kristiyano ang tinatawag na walang kapatawarang kasalanan. We may be great sinners, but we have a great Savior, mga kapatid. Pwede rin tayo maging pinakadakila tayong makasalanan, pero tandaan natin, meron din tayong dakilang tagapagligtas. Si Paul nga, sinabi niya sa sarili niya na siya I am a chief of sinners, parang kanang kamay ni Satan. Di ba? Sinabi niya nang siya ay pinuno ng mga makasalanan, nang ma-realize niya ng kanyang palang ginagawa ay hindi nakalulugod sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, God's grace always greater than our sin. Opo, unpardonable sin, not murder, not lying, not deceit, or cursing God, or persecuting God's people. Based to our previous studies, mga kapatid, certainly not adultery. Meron pa rin po isang kasaysayan sa Biblia, si Mary Magdalene. Ano po? When Mary committed adultery, Jesus said, "Go and sin no more. I don't condemn you." Opo, mga kapatid, kahit si Mary Magdalene ay nakakommit siya ng kasalanan, adultery, pakikikamalala, pakikisama sa hindi niya asawa. Pero sabi ng mga Bible scholars, hindi naman talaga totoo, kundi entrapment lang yon. Kasi kung talaga nahuling nangangalun niya, hindi lang dapat yung babae na nakipangalun niya sa lalaki na hindi niya asawa ang dinadakip. Dapat sana pati yung lalaki, pero wala. Para entrapment lang talaga. Yung mga Hudyo ay hawak ng bato, samantalang si Maria Magdalena ay nandun sa harapan ni Jesus. At anong gagawin sa babaeng ito nahuli sa pangangalun niya? Based sa kautusan ni Moises, dapat ang isang taong napatunayan nangangalun niya ay dapat ang hatol ay stoning to death, patayin sa pagitan ng bato. Pero sabi ng Panginoon Jesus, kung sino walang kasalanan, siyang unang bumato. Mga kapatid, bumagsak yung mga bato at wala pong nagpukol ng isang bato kay Mary Magdalene. What is unpardonable sin, mga kapatid? Anong kasalanang walang kapatawaran? What does the Bible teach about the unpardonable sin, mga kapatid? The Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Opo, mga kapatid, kung ipinapahayag natin ating makasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin at lilinisin sa ating mga kalikuan. If we confess, He will forgive them. So, unpardonable sin must be sin we won't confess. Yung palang pong kasalanan walang kapatawaran, yung kasalanang hindi natin hinihingi ng tawad. Some says, I feel so guilty what I've done because of affair, theft, pagnanakaw, anger, bitterness. I feel so guilty. Can I be forgiven? Tinatanong ng mga tao, papatawad pa ba ako? Ay marami akong nagawang pagkakasala. The Bible says, if we confess, Christ will forgive. If you say sins too great, Christ to forgive, make Jesus a liar. Jesus said, if we confess our sins, He will forgive us. After all, the Bible says in 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. According to this text, brethren and friends, only unpardonable sin is the sin we don't confess. How do you explain this unpardonable sin, mga kapatid? Let's read the Bible text where Jesus described unpardonable sin. Let's define first, let's know the definition of the word pardon, dito sa unpardonable sin. Let's define the word pardon. Pardon, according to dictionary, the word pardon includes idea of forgiveness. Pag sinabing Jesus pardoned us, ibig sabihin, it includes idea of forgiveness. Pinapatawad tayo ng Panginoon.
can mean undeserved mercy. Merong kapatawaran na tinatanggap natin na parang hindi karapat-dapat tayong patawarin. Pero because of His mercy, napapatawad tayo mga kapatid. The word pardon means also being set free from penalty, what you've done. Diba? Pinapalaya tayo sa parusa na dapat nating tanggapin sana dahil ginawa natin yun. Pero because of God's grace and mercy, pinapatawad tayo mga kapatid. Let us do something mga kapatid. If you in charge pardoning people for their bad deeds, crimes, for their sins, would there be any you could or wouldn't pardon? Meron bang, pag may mga nagkasala po sa atin, meron bang mga kasalanan hindi natin kayang patawarin sa ating kapwa? Kung ang Jesus nga po natin, Diyos na makapangyarihan, nagpatawad sa pinakamalupit nating makasalanan, pinakamabigat nating makasalanan, tayo pa kaya na makasalanan din tayo makapagpatawad ng ating makasalanan? In Matthew chapter 12 verse 31 and 32 says, "Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Will not be forgiven men." So mga kapatid, anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, ang sabi ron, it will not be forgiven him either in this age or in the age to come. Let's clear mga kapatid. That's clear. Unpardonable sin is sin against the Holy Ghost. Ang kasalanan hindi pinapatawad ay kasalanan sa banal na Espiritu. What does word manner mean mga kapatid? The word manner means kind or type. The unpardonable sin is not a kind or type of sin. Any sin, adultery, murder, impatience, lying, cheating, or stealing, it says all manner will be forgiven. So unpardonable sin is not a type of sin. No? God will forgive any sin if we confess it to God. Yes, only one possible explanation. The unpardonable sin is the continual rejection of the prompting of the Holy Spirit. Opo, ang kasalanan o ang hindi mapapatawad ay ang patuloy na pag-resist o kaya ay hindi pagtugon sa panawagan ng banal na Espiritu. What's the unpardonable sin mga kapatid? It is not first step you take or second step, but when God calls you, persistently reject His call mga kapatid. Kapag tumatawag ang Diyos sa atin at hindi natin pinapakinggan ang Holy Spirit, possible heart becomes so hardened. Tumitigas po ang ating mga puso. Kapag palagi nananawagan ng Holy Spirit na tayo magsisi, manumbalik sa Diyos, hindi natin ginagawa, nagkakaroon tinatawag na hardening of heart. Yan. No longer hear God's voice. Nagkakaroon tayo ng parang taingang kawali. Kahit nananawagan ng Diyos, hindi natin marinig dahil sa hindi na po gumagawa ang Holy Spirit sa atin. No longer feel pleading of the Holy Spirit. Kahit gumagawa tayo ng kasalanan paulit-ulit, hindi na natin maramdaman ang guilty feelings kasi hindi na gumagawa ang Holy Spirit. Does that mean everybody who rejects God's voice, mga kapatid? Yes, committed the unpardonable sin? Not at all. Holy Spirit keeps working. Is possible, according to the Bible, enter state perpetual sin, mga kapatid. Nagkakasala lang tayo, yung kasalanan walang kapatawaran, yung kasalanan hindi natin hinihingi ng tawad, at yung patuloy na panawagan ng Holy Spirit, kung hindi natin tinutugon, hindi tayo tumutugon positively, nagkakasala tayo po sa banal na Espiritu. We keep sinning. It's time God's calls. Don't yield. Harden our hearts, mga kapatid. Soon, hard hearts no longer hear Him. God still calls. We no longer hear, mga kapatid. You may ask, do you think somebody here committed unpardonable sin? Yan mga kapatid. The one who commits unpardonable sin, not interested meetings, this Sabbath or any schedule of meetings, hindi po ma-attend ang meeting. Sa mga crusade na pagnanawagan ng Panginoon, hindi po sila tumutugon sa panawagan ng Diyos. Mga kapatid, sana po napagpala tayo ng Diyos sa ating pag-aaral. Sana po patuloy po nating maranasan at ma-experience po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sana po patuloy nating makita na ang Diyos ay mapagpala at mapagmahal, magagawa niyang patawarin lahat ng kasalanan, basta kapag nanawagan ng Holy Spirit, huwag nating pagmatigasin ang ating puso, dinggin natin ang panawagan ng Holy Spirit na tayo ay tumugon sa Kanya at ating papasukin sa ating mga puso. Talikuran natin ating mga kasalanan, tanggapin natin ang Panginoong Hesus, babaguhin tayo ng Holy Spirit sa ating buhay, pababanalin niya tayo at ihanda niya tayo sa malapit niyang pagbabalik. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong lahat na sumama sa ating mga pag-aaral. Tulungan tayo ng Panginoon na tayo magtagumpay sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat.
Salamat po na marami sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin. Salamat po sa pagsama ng Banal na Espiritu. Salamat po sapagkat kahit nagkakasala kami, hindi po ito'y kasalanan walang kapatawaran, kundi ang dapat naming iwasan ay ang kasalanan sa pagtanggi sa panawagan ng Banal na Espiritu. Ang patuloy na paggawa ng kasalanan na hindi tumutugon sa panawagan ng Banal na Espiritu manumbalik, magsisi at tanggapin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Salamat po na marami. Bendisyonan niyo po mga kaibigan namin, mga kapatid, nanonood at nakikinig sa programa ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.